Magandang gabi po sa atin lahat. Araw po ngayon ng Biyernes at andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika live sa mga friends ko sa Facebook at para naman doon sa aking mga followers at syempre mga subscribers sa YouTube. Kayo po ay syempre Team Replay. Although gabi na ngayon, baka yung mga naghihintay, nag-abangers, ngayon kasabay na rin yung mga nanonood ng live. Pasensya na po tayo po ay hindi live kanina umaga sapagkat ako po ay may inattendang meeting sa UP Diliman at pagkatapos nagbiyahe tapos nagklase ng 4 to 7 p.m. kumain muna. So ngayon lamang po ako nagkaroon ng panahon. Ganun pa man, pag-usapan po natin ang nangyayari ngayon sa impeachment trial. Wala pong impeachment trial kanina dahil araw po ay ng Biyernes pero magkomentaryo po tayo tungkol dito sa nagaganap sa ngayon. Kasi kung matatanda nyo no Miyerkules, tumayo yung lead counsel ni Sara Duterte na si Sheila Sison at nagreklamo tungkol sa post ni Vigil Ligutan na kung saan sinabi niya na kahit sinong abogado alam na ang ang misleading question na hindi allowed sa cross. So anyway, hindi po 'yun ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin yung kakabit kasi napag-usapan natin yan last time, di ba? Yung kakabit no na issue kasi nag-iwan po ng di ko alam kung banta o pangako si Senator Chase Escudero, ang presiding judge. Sinabi niya na marami na nga daw siyang napapansin na mga paglabag sa mga alituntunin ng impeachment trial at marami na nagko-cross ng line. At sa totoo lang, parang nasabi niya yung isa daw panig, marami na mga paglabag. Hindi natin alam, baka yung prosecution yan. O yung depensa, hindi natin alam. Pero ako paalala lamang po kay Senator Chis Escudero kasi kung crossing the line ang pag-uusapan natin, hindi lamang po dapat ang council ang dinidisiplina natin. Ako'y sumasama, kasama ako doon sa mga tao na nagsasabi na kung didisiplinahin ni Chis Escudero si Attorney Ligutan, dapat disiplinahin din niya ang ibang mga tao na kasangkot din dito sa impeachment trial na nagko-cross din ng line. Unang-una na dyan si Sara Duterte. Nung kanyang pinuna na wala na daw bending the law daw ang impeachment trial. That is a contemptuous remark. Knowing that Sara Duterte is a principal party to the case. She is the respondent to the case. Yung kanyang paninira sa prosecution panel, yung kanyang sabi na bending the law, di para na rin niyang inakusahan ng mga senator judges na nagbe-bend ng law. Sa bagay, totoo naman, marami namang senator judges na nagbe-bend ng law. Di ba? Dapat sa disiplinahin ni Chis Escudero yun, hindi pwedeng selective siya. Nung sinabi ni Chis Escudero na ah, magsusulat siya ng ruling o desisyon at ilalabas niya sa Lunes, na ang pahiwatig doon may mapapagalitan, merong masasabon dahil nagko-cross na line, ano naman ang gagawin niya kay Sara Duterte? Number one. Number two, at ano naman ang gagawin niya sa mga senador na mga pagmumukay na andito ngayon sa kabilang parte ng screen? Unang-una na anong gagawin niya kay Pia Cayetano na talagang tahasang lumagpas sa guhit ng propriety na ang ginawa nitong si Pia Cayetano ay sa labas ng impeachment trial ay nag-share ng isang spliced video na ang layunin ay ilagay sa hindi magandang katayuan si Chel Diokno na isang prosecution lawyer, isang member ng House prosecution panel na splinize at pinalabas na nagbabakasakali lamang si Chel Diokno at hindi wala silang kasiguraduhan pagdating dun sa mga papeles na gustong isabina na nasabina na nga. Anong tawag mo doon? Hindi ba yun ay contemptuous? Hindi ba yun ay si Ligutan, parurusahan, wala namang ginawang komentaryo tungkol sa merit ng kaso. So paano masasabing sub judice yun? Wala namang inalanan sa Ligutan. Pangalawa, ang sinabi lang naman niya, totoo naman. Hindi siya nagkomentaryo na pinulaan diretso si Attorney Ferrer. Di ba? Sinabi lang niya kung ano yung dapat. Kasi nakikita ko naman yung point ni Ligutan eh. Ang point niya, maraming nanonood na tao.
Eh kung hindi pupunahin, hindi ba? Kung hindi pupunahin, eh baka yung maling sinabi ni Attorney Ferrer, eh yun ang malalaman ng tao. Sa totoo lang, ang tanong ko kay Chis Escudero, siya yung presiding justice. Di sana sinabi niya, no, Attorney Ferrer, that's wrong. Dapat sinabi niya yun. With all due respect, sasabihin niya, Attorney Ferrer, what you said is not correct. Misleading questions are not allowed even during cross. Eh, tumahimik siya. O tingnan natin kung anong ruling at desisyon niya sa Lunes. Sana naman punahin niya rin yun. Kung papagalitan niya si Ligutan, dapat pagsabihan din niya si Ferrer na mali yung kanyang sinabi. At mas importante, ang dapat niyang gawin maging patas. So anong sasabihin niya ngayon kay Attorney Pia Cayetano na Senator Judge din sa ginawa nitong pangbabalahura kay Chair Jokno? Ano kanyang sasabihin ngayon kay Alan Peter Cayetano na ang bawat interbensyon sa halip na mag-clarify gumagawa ng statement na para paboran ang depensa? Anong nga sabihin niya kay Amy Marcos na wala nang ginawang tanong kundi inaaway ang witness? Dinidiminis ang witness. Ganon din si Robin Padilla na wala nang ginawa kundi hindi mag-clarify kundi magbigay ng mga impormasyon na nagpapabango kay Sara Duterte, nagbibigay ng impormasyon na idepensahan si Sara Duterte. Hindi ba ito ay pagkukross din ng line? Sabagat ang mga senator judges ay dapat sila ay fair and objective. So okay lang sa akin na pagalitan niya si Atty. Ligutan, si Lorna Kapunan, at kung pagalitan man niya yung Council of the Defense, pagalitan niya si Ferrer, nasabihin niyang mali ang sinabi mo, fine. Pero dapat pinapagalitan din niya si Sara Duterte. Dahil si Sara Duterte, diretsahang inatake ang proseso. Bending dilo daw ang ginagawa sa impeachment. Wala na daw ginawa kundi puro bending dilo. Di parang inatake niya yung kredibilidad ni Escudero. Dapat dinidisiplina din niya si Pia Cayetano. Of course, meron ng ethics complaint kay Pia Cayetano, but that's a totally different matter. Doon yun final sa Senado. Pagdating sa impeachment court, kailangan niyang pagsabihan, kailangan niyang limitahan itong mga kapwa niya senador. Hindi pwedeng, no, ando na ako, maaaring si Ping Lacson, pagsabihan din niya, kasi minsan si Ping Lacson, parang inaatake ang witness. Ganon din si Rafi Tulfo, di ba? Pwede niyang pagsabihin si Risa Ontiveros sa si Bam Aquino na minsan ang mga tanong, halata mo talaga meron na rin kinikilingan. Although clarificatory lang talaga, ibang-iba naman sa level ng pagka, ewan ko, na ginagawa ni Amy at saka ni Robin, at saka ni Pia, at saka ni Alan Peter. Pagalitan lahat. Hindi pwedeng, hindi pwedeng, hindi pwedeng selective. So, tingnan natin sa Lunes, baka naman ganun ang gawin niya. I am expecting that he will be as fair. Otherwise, kung ang kanyang papagalitan lamang ay ang isang side o ang mga councils lang at hindi niya pagsasabihan ng diretso at ngangalanan ng kanyang mga kapwa-senador na may paglabag, nag-cross ng line, then walang kredibilidad. Doon siya madadali. So sana ganun. Sana sa Lunes, pagpanood natin, ang makita natin ay isang patas na paghuhusga, patas na pagdidisiplina. I am expecting nothing less from Senator Chis Escudero. Kasi maayos naman siya mag-preside eh. Yun nga lang minsan, parang kita mo na hindi niya nakokontrol ang kanyang mga kapwa-senador. Okay? At itong apat sa aking kaliwa. Di ba? Kaliwa, tama ba? Kaliwa. Oh, yan. Sila yung mga kita mo talaga na malimit na mag-violate mag-cross ng line. O siya, sige na. At ako ay medyo inaantok na sapagkat napakahaba ng araw ko. Tapos bukas ng Sabado, mayroon akong 3 klase. 9 to 12, 1 to 4, 4 to 7. So kailangan kong mag-ipon ng lakas. O sige, sana nakapagturo ko siyang kaisipan na vlogs ko yung mga post at napabagong pagkanoy sa buhay, lalo-lalo na sa usapang politikal.
Dahil sabi sa akin ng Lasal, "Teach mind, touch heart, and transform lives." At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, "Serve the people." Halata nang inaantok na ako at pagod na ako ano. Anyway, weekend po bukas, magpahinga po tayo lahat. Sa Lunes po, baka po ang usapang pulitika natin hihintayin ko uli yung trial, kaya baka sa hapon na naman tayo mag-usapang politika. Kasi may trial, gano'n din sa Wednesday, hapon din. Dahil tapusin muna natin yung impeachment trial para meron tayong material na pag-uusapan. Although minsan, kailangan nating panoorin talaga ang impeachment trial. Huwag po tayong bibitaw kasi para makita natin ang katotohanan. Sige, lagi ko sinasabi, mag-ingat po tayo lagi. UP naming mahal, Ánimo Lasal, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi. Nasa may naroon sa mundo, lalo na doon sa mga team replay. Bye for now, ingat po tayo lagi. Unti-unti nang gumaganda ang panahon, sana tuloy-tuloy na to at hindi na tayo binabaha at inuulan. At nang pumapasok na ang mga bata, dahil hindi ho maganda yung lagi na lamang online. Iba rin siyempre ang face-to-face. Although, ang online pwede rin. Sige na, talk to you Monday afternoon pagkatapos ng impeachment trial. Bye for now. Bye!